Hello everyone, and this time akin po kayong tuturuan kung paano makagawa ng Orus account gamit itong bagong web portal ng BIR. Kasi nag-iba na yung kanilang website. So, yung mga previous vlog natin about on how to create an Orus account is hindi na totally applicable sa ngayon. Pero yung procedure is almost the same pa rin, pero may mga konting changes. So, itong pag-create ng Orange account, ito ay inirelease nung year 2023 pa under RMC 12-2023. Okay, so akin kayong i-guide kung paano gumawa ng Orange account ang isang individual na may existing PIN na. Okay, so ibig sabihin kahit na wala ka pang existing PIN, ay pwede ka nang makapag-create ng Orus account. So, samahan nyo ko hanggang sa dulo at I hope na may matutunan kayo at makatulong sa inyo itong channel na. Okay, so ito yung itsura ng bagong web portal ng BIR ngayon. Ito yung pinaka homepage nila. So, para makapunta dito sa inyong browser, all you have to do is just type www.bir.gov.ph or pwede ka naman ng rumikta dito sa orus.bir.gov.ph/home. Okay, so since dito tayo sa pinaka homepage ng BIR, scroll down nyo lang yun pababa. At doon sa pinaka baba, nandyan po yung mga e-services na provided. May mga shortcut dyan. At isa po dyan is yung Orus. So yung link na yan, i-click nyo lang po yan para directly dadali niya kayo dito. Okay, so compare doon sa previous vlog ko or yung previous na Orus, may nadagdag po dito. Okay, so as a new registrant or bago ka lang na mag-create ng Orus account, ay i-click mo yung new registration. And ang nadagdag po dito compared dun sa lumang web portal ng BIR, nagkaroon na ito ng verified PIN or search BIR registered business and yung PIN inquiry. Actually, itong dalawang to ay meron naman ito sa website ng BIR. Pero dati wala ito sa Orus. Ngayon, isinama na nila. So, this is a good modification or upgrade na ginawa ng BIR. So, meaning to say, pwede ka na mag-verify ng PIN mo or other business registration details mo sa portal na ito ng BIR. Okay, so proceed na tayo. After mong maklik yung new registration, piliin mo yung as an individual. Of course, you are an individual trying to create your Orus account. Okay, pag non-individual naman, ito yung mga ito yung mga corporation, mga partnership, and so on. Okay, so pagka-click mo yan as an individual, idadirect ka niya dito. Okay, so may mga drop-down may mga other choices pa dyan, but for now, hindi yan applicable sa atin kasi ang ating ginagawa is dito lang muna tayo sa pag-create ng Orus account. Okay, so gagawin ko naman ng tutorial or vlog yung tungkol dyan sa mga ibang option na yan. So, let us proceed dito sa pag-create ng Orus account. I-click nyo lang yung create an account. Okay, so yung nasa tabi niya, log into Orus. That is, kapag meron ka ng existing account, yan naman i-click mo. But for first timer, gagawa pa natin ng account, so ito po yung i-click natin, yung create an account. Okay, so may Orus Terms of Service and User Agreement. So, scroll down nyo lang pababa yan until ma-reach nyo yung pinakadulo at kailangan nyo pong i-click yung agree. Kaya lang, naka-disabled siya kasi kailangan mo na click ito bago maging enable yung agree na button. Then, saka mo siya click. Then, dito ka na, ito naman yung susunod. So, you have to choose, isa lang naman option dyan, naka-disabled pa yung tax agent. So, mean to say, as taxpayer lang muna. Magre-register ka as taxpayer, and there are actually two options, with existing PIN and without existing PIN. Okay, syempre, ang ating unahin mo na is, for example, ay merong existing PIN ka na. So, ito na po yung mangyayari. So, mayroon na makaklik na yung taxpayer ka with existing PIN. Ngayon, yung box na please
tick the box if you are creating an account for a branch. So if this is not applicable, then you have to do nothing. So dito na tayo sa susunod. Fill out mo na yan. Lagyan mo yung PIN and first name mo. Kung wala kang mag middle name, click mo lang yung I have no middle name. Pero kung may middle name ka naman, then wala kang gagawin dyan. Kundi input mo lang yung middle name mo and your last name. So that completes your name. Ay, hindi pa pala kasi meron pa pong kasunod yan. Dito naman tayo. So, nire-require din after nung last name yung suffix. So, ito applicable sa mga kalalakihan. So, yung drop down arrow na, i-click mo lang yan, mamimili ka dyan. So, required ito. So, kung hindi applicable sa'yo, wala namang karugtong yung pangalan mo, i-click mo lang yung NA. Kailangan mo i-click yan. Kasi hindi mag-push through yung pag-create mo ng ORS account mo. And then, click mo yung okay. So, after that, dito ka na. Hihingian ka na niya ng email. And it should be a valid email. And then, ito na rin yung email na ginagamit mo mainly for BIR purposes. Tapos, create ka ng password. Meron silang merong requirements para sa pag-create ng password dito. I think it should be at least 12 character. Meron siyang combination ng alphanumeric. So, may alphabet and may numbers. And yung alphabet, kailangan meron siyang at least isang big capital or big letter. And then, another special character. So, gandahan nyo na lang yung pag-create na inyong password. Make sure na secured. And then, yung matatandaan nyo rin naman yung password. And after that, i-click mo lang po itong I'm not a robot. And then, let us proceed to register. Okay, so kapag successful na yung registration mo, na-comply mo yung mga field na mandatory na pipilapan, may ma-receive ka lang na we sent an email with a link to verify your email. So, importante yung email na in-indicate nyo kasi doon nag-i-email ang BIR at doon sa email na yun, mayroon kang ma-receive doon na parang link na i-access mo para mag-verify yung email address. Okay, so this is how to verify your ORS account. Meron dun, ikaw ma-receive within 24 hours dun sa email na provided mo for you to verify your account. And then, if the account is verified, makaka-receive ko na lang parang congratulatory message which you can now proceed by logging in your account. Okay, so I think yung magiging login mo din is yung email mo din and then the password you provided. So, if ever na may mga error na ma-encounter sa pag-create ng ORS account, and one of them is, ito yung madalas kong ma-encounter, ibig sabihin lang po nito, yung email address na provide mo kay BIR is either hindi nagmamatch dito sa provide mo or hindi siya updated pa, yung record mo dun sa BIR. Minsan may error din na parang yung PIN hindi nagmamatch or yung PIN is inactive pa. So, may mga ganong error kayo may encounter. So, if that's the case, pumunta lang kayo sa BIR District Office kung saan kayo registered at ipa-activate nyo lang yung PIN nyo kasi possible yan na yung mga PIN ninyo noong araw is ito pa yung mga manually issued PIN like yung series na nag-start ng 1 and 9. Okay, so hindi pa system generated yung mga PIN na yun. Yun pa yung mga manually issued PIN. So, ipa-update nyo lang yun as long as sa inyo naman talaga yung PIN na yun and ginagamit nyo sa iba nyong previous transaction. And another error is yung halimbawa yung PIN mo na hindi daw nag-match. So, maaari na mali yung na-input mo dito sa pag-create mo ng ORS account. So, you have to check kung ano ba talaga yung PIN mo. Na pwede mo na rin gawin yung pag-verify ng PIN via online sa website ng BIR. Pwede yung gamitin si Revi or yung isa pang tinatawag na TRRA portal na meron na rin akong tutorial about. Okay, so reminder ko lang na make sure na i-update yung record nyo sa BIR using S1905. Ito yung BIR form na gagamitin ninyo para makapag-update kayo ng record nyo sa BIR. Makita nyo yan sa RMC 122-2022 and of course, secure one valid and active email and of course, never share your username and password kasi medyo delikado yan baka kung anong gawin nila sa account mo sa BIR. Okay, so yung ORS account na yan ay isa na yan sa mga result ng project ng BIR na by the year 2028, BIR is aiming na maging fully digitalized na
ang BIR. Meaning to say, it's hindi man lahat pero mostly of the transaction ay pwede nang gawin via online. So maaaring bihira na lang yung over-the-counter na transaction, which is a good thing kasi doon naman tayo papunta. Okay? I hope na may natutunan kayo. Please subscribe sa channel na to and click the notification bell for more BIR. So thank you and God bless.